Good morning, it's 5:21. We're on the final stretch of Panahon TV. Alright, at this point atin pong aalamin ang mga naitala nating mga temperatura. Narito nga po yung minimum and maximum temperature. Ang ating minimum kahapon ay 21.8 degrees Celsius, naitala po natin yan ng 6 a.m. Maximum natin is 30.9 degrees Celsius, naitala po natin yan ng 1:50 p.m. Para sa ating relative humidity, meron po tayong minimum na 64%, naitala po yan ng 2 p.m. Ang maximum po natin is 99% at naitala po natin yan ng 6 a.m. Alright, break na po tayo sa usapin ng lagay ng ating panahon at pag-usapan po natin ang nalalapit na holiday season. At dahil nga po nalalapit na ang Pasko, mahalagang silipin natin ang iba't ibang mga bagay na sumisimbolo sa Paskong Pinoy. Isa na nga po rito ang Belen. Ang Belen ay mula sa salitang Kastila na Belen, na siyang Spanish name for Bethlehem. Dito sa atin, ginagamit natin ito bilang Christmas decor, pero bukod sa pagiging isang palamuti, napakahalaga nito dahil sumisimbolo ito sa nativity scene kung saan makikita ang mga tauhan na saksi sa pagsilang ni Jesus. Yan nga po ito yung mga sumusunod, si Birheng Maria, si San Jose, ang mga pastol at ang kanilang mga alagang hayop kagaya ng tupa at baka, ang tatlong hari, at ang mga anghel, and of course, syempre pa hindi mawawala ang star ng Pasko, syempre si Jesucristo. Kung kaya't sa araw na ito, as you put up your Belen, think and reflect na ang tunay na diwa ng Pasko ay higit pa sa anumang kasiyahan o palamuti dahil ang tunay na kahulugan ng Pasko ay ang pagsilang ng ating tagapagligtas na si Jesucristo na siya namang nagpapatunay ng walang hanggang pag-ibig sa atin ng Diyos. And alright mga kabayan, na pag-uusapan ng Pasko, no? About 22 days na lang pala at Pasko na. Nag-start ka naman mag-decorate ng inyong mga bahay. Naku, ako hindi pa eh. Hindi pa ako nakakapaglagay ng Christmas tree, hindi pa rin ako nakakapagsabit ng garland, pero it's never too late, so you can start putting up your Christmas decors at your home ngayong araw na ito. And alright mga kabayan, ngayong araw pwedeng-pwede pong alamin ang lagay ng ating weather through our social media accounts. Pwede po i-like ang ating Facebook page, panahon.tv, or you can also follow us on Twitter at Panahon TV, and of course ang ating website, bukas na bukas yan para sa ating lahat. It's www.panahon.tv, and of course we're also on Instagram. Para po sa mga Instagram addicts, i-like lang po or rather i-follow ang Panahon TV sa Instagram at para nga naman po maging updated kayo sa lagay ng ating weather dahil pagdating sa weather updates sa TV man o sa internet dito sa ating programa, tunay na walang pinipiling panahon ang pagbibigay impormasyon. At ngayong Tuesday morning, inyo nga pong naging kabalitaan ng new weatherman, Harry Bayona, nagpapaalalang tiwala lang. May tamang panahon ang bawat pagkakataon. At dahil ngayong Christmas, no, syempre may mga Christmas lights tayo. Dapat lagi tayong safe sa ating mga bahay. Dapat maging ligtas, maging panatag Pilipinas.
maging panatag Pilipinas, maging ligtas, maging panatag Pilipinas. Handa ka na ba? Handa na ako. Tibayan ang sarili, wag matakot. Dilubyo't sakuna, walang hindi kaya. Basta't lahat tayo ay sama-sama. Habang may panahon, maganda ngayon tayo'y aahon. Maging ligtas, maging panatag Pilipinas. Ligtas, maging panatag Pilipinas. Ligtas, maging panatag Pilipinas. Ligtas, maging panatag Pilipinas. Kahandaan ang susi sa kaligtasan. Kaalaman ng kailangan ng mamamayan. Buhay ang katapat, iwasang mapahamak. Tulong-tulong sa ngalan ng bayan. Habang may panahon, maganda ngayon tayo'y ahon. Maging ligtas, maging panatag Pilipinas. Ligtas, maging panatag Pilipinas. Maging ligtas, maging panatag Pilipinas. Ang programang ito ay hatid sa inyo ng Air 21. Sagot ko, padala mo.